Akala ko po noon, nung sinabi ni Pangulong Duterte na may isang presidente, may isang presidentiable na bangag, akala ko ay black propaganda lamang. So bilang syempre supporter ni Marcos Jr., during that time, magagalit ka talaga kasi sinisira lang. So, si Senator Amy sana para awatin si Pebbles. Sabi ko, Senator Amy, si Pebbles may papasabugin daw na bonggang-bongga. Ang respond po sa akin ni Senator Amy, ano yun, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? Kaming po yun kay Senator Amy na sinabi niya, si Lisa ba ang inuutusan si Pebbles na bumili ng pulburon? So doon ko po na-convince ang sarili ko na, thank you so much. So doon ko po na-convince ang sarili ko na, ay, confirm nga. Kasi wala naman. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. I did not intend to vlog. Nangyari lang dahil nagkaroon po tayo ng malaking issue sa Balikbayan Box at saka sa Tanim Bala. Doon po ako nagsimula bilang isang ordinary citizen. Ako ay nagpahayag ng aking frustration, nagpahayag ng aking inis galit sa gobyerno na kung bakit binubuksan ang mga balikbayan box namin, mga OFW, na pinaghirapan namin yon ng mga tiwali sa Bureau of Customs. Then sa Bureau of Immigration naman, dyan sa airport, kung bakit tinatamnan ng bala, hindi lang ang mga OFW, kundi lahat, pati mga foreigner, na kinasira nating mga Pilipino sa international. So doon po, dalawang video na yon na I think nagustuhan ng tao. So sabi ko nga, mga kababayan, hindi ko naman gusto mag-vlog, kaso lang hiniling nyo, kaya nandito po ako. Doon sa tanong ninyo kung paano ko nakilala yung mga Marcos, hindi po ako lumapit sa kanila personally para makipag-friends. So, noong 2017 po, ako ay minessage ng isa sa mga staff ni Senator Amy Marcos na nagpapasalamat sila sa suporta ko sa kanila. Hindi naman nila ako inususan na suportahan ko sila. So, nagkaroon kami ng communication kasi, Marcos supporter eh. So, na-appreciate naman nila yon. Hanggang sa naimbitahan nga ako noong 2017 ni Senator Amy sa Ilocos sa kanyang, kung saan yung kanyang anak ay kinasal noon. So, doon po nagsimula ang talagang parang naging magkaibigan kami, nagkakilanlan dahil na-meet ko in person si Senator Amy. Doon ko rin po na-meet si Lisa Marcos at si Marcos Jr. So, nung time na yon sa araw ng kasal, talagang magiliw itong si Lisa Marcos, yung pala, budol-budol lang. So, and the rest is history po. Yeah. Okay. Okay, Admar, Partner Admar, ikaw? At diretso tayo dito sa medyo mainit, hindi lang medyo mainit talaga na usapin. Paano ba nag-umpisa ito pong aligasyon nyo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang presidente? Kasi marami diyan siyang mga supporter na kumbaga gusto pa ng mas malinaw, mas mabigat na paliwanag. Paano nyo po na-conclude sa inyo na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo? Katulad ng mga sinabi ko sa nakakaraang interview, ako po nung nagpahaging o nagparinig si Pangulong Duterte, actually nagalit po ako doon bilang isang supporter. Akala ko po noon, nung sinabi ni Pangulong Duterte na may isang presidentiable na bangag, akala ko ay black propaganda lamang. So bilang syempre supporter ni Marcos Jr., during that time, magagalit ka talaga kasi sinisira lang. Hanggang sa dumating na po yung Abril ng 2022, nung ako nga po ay umuwi sa Pilipinas, kasi gusto ko nga ma-experience itong clamor ng tao, talagang yung hype na wow, ang saya-saya, dahil totoo namang maraming sumuporta nung time na yon. So, umuwi po ako mula dito sa Amerika, bumalik ako ng Pilipinas, at talagang nakita ko naman yung pagmamahal ng tao. Pero habang nandyan po ako sa Pilipinas, marami na akong narinig, malapit sa kanila, kaibigan, o iba, kamag-anak pa nga o mga artista, lahat halos ng nakasalamuha ko, mga sinasabi nila na si Marcos Jr. ay sumisinghot ng pulburon. Hindi pa rin po ako convinced noon. Pero merong isang nagpakita sa akin na kaibigan nila, actually business partner, ng isang lumang litrato nung kabataan pa ni Marcos Jr. na isang litratong yon, kung isa sa larawan ko,
session nila, may inuman, may pulburunan, pero dun sa litratong yon hindi ko nakita na si Kuting ay sumisinghot. Bata pa siya noon. Magulo lang po yung picture. Pero ang explanation sa akin nung may hawak ng picture na yon, kasi through phone lang ginanon niya sa akin, for my eyes only. So sabi niya sa akin, Maharlika, ito si Kuting talagang gumagamit yan, si Marcos Jr. Pero sabi niya, di ba, Maharlika, marami namang mga negosyante o mga matataas na tao na gumagamit itong illegal na substance na ito, pero nagpa-function sila. So during that time, ayokong kumbinsin yung sarili ko na okay yon. Na ibig sabihin na parang bilang isang supporter, ayokong parang tatahimik na lang na okay lang na kahit nagpupulburon. Parang dun sa mga tao na kasalamuha ko, parang really normal lang sa isang tao na porket Marcos or siya ay dating senador o kilala, okay lang na nagpupulburon siya. So doon nagkakaroon na po ako ng yung ganon, parang tama ba itong sinuportahan ko? Hanggang sa mga kababayan, that was April, no? Bumalik po ako April, May, umuwi na po ako ng Amerika. So 3 weeks lang ako nagstay. So hanggang nag-inaugurate na nga siya, inibitahan ako ni Lisa Marcos, yung sinasabi kong ahas at national problem, siyang punot dulo ng kahirapan ninyo kung bakit nagkakaganito ang bayad natin ngayon. Inibitahan niya ako sa inauguration at pumunta naman ako. Doon, during that time, ang dami kong, talagang non-stop po ang pakikipagsalamuha ko sa iba't ibang mga tao na mga supporters ni Kuting, mga kaibigan ni Kuting, kamag-anak ni Kuting, o ni Marcos Jr., mga palangga. So, paulit-ulit kong narinig ito na pulburon siya. At forward na, kaya din ako kung kaibigan kong supporter ni Marcos. Yes. Oo. Maharlika, medyo napuputo lang. Parang sinasabotahe tayo. Ayan, sige. Paulit nga, Maharlika. Okay naman yung signal. Ayan, go ahead. Okay na, malinaw na ulit. Sige. Okay, So hanggang po sa medyo nagkakagulo na nung July nung sa issue ni Attorney Vic, kami mga supporter like si Pebbles Cunanan or Pebbles Salakera, para nagtatanong bakit ano nangyayari? Ilang buwan pa lang si Marcos Jr. nagkakagulo na. So may mga differences kami na mga supporters. So sabi ni Mother Pebbles, sabi niya, Maharlika, may expose ako. May papasabugin akong bonggang-bongga. So, hindi ko pa alam during that time. Kaya tinext ko si Senator Amy sana para awatin si Pebbles. Sabi ko, Senator Amy, si Pebbles may papasabugin daw na bonggang-bongga. Ang respond po sa akin ni Senator Amy, ano yun, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? So, nagulat po ako kasi wala naman akong minention na Senator Amy, si Pebbles may papasabugin na si Marcos Jr., yung kapatid mo ay nagpupulburon. Wala pa akong minention. Coming po yun kay Senator Amy na sinabi niya, si Lisa ba ang inuutusan si Pebbles na bumili ng pulburon? So doon ko po na-convince ang sarili ko na, thank you so much. So doon ko po na-convince ang sarili ko na, ay, confirm nga. Kasi wala naman akong binanggit kay Senator Amy na about pulburon. Yun ang sinabi niya. So doon po ako hindi ako nagbuo ng kwento. Kumbaga napagtagni-tagni ko yung mga nakuha ko nung April, nung inauguration time, nung nadoon ako, at sa statement ni Senator Amy. Kaya kumbinsido ako na may pulburon. Then, about the video, fast forward na natin, bumalik na po ako sa Amerika. I think, kung di ako nagkakamali, mga August or September, alam ko na may pulburon video. So, kaya lang, hindi pa ako masyadong kumbinsido pero nagba-blind item na po ako sa aking Facebook page na ginurgur nila ng gobyernong ito. Nagba-blind item na ako about pulburon. Blind item pa lang kasi wala pa akong hawak na matibay at na ebidensya at makausap na taong masasabi ko na i-confirm niya na oo, merong video at oo, merong picture. So, yun. Paano naman nakuha mo itong mga ebidensya na nagpalakas sa kutob mo
na gumagamit ng illegal na droga ang ating Pangulo kasi meron kang inilabas na mga dokumento talaga. So, lalong nagpatibay ito sa hinala mo. Alam nyo, nakakatuwa eh. I mean, sabi ko nga, lahat ng nangyayaring ito, hindi ko po ito pinlano. At hindi ko rin inisip na, ni sa hinagap, hindi ko naisip na may magsisend sa akin ng mga ganitong information. Random po talaga eh. So, sobrang siguro ang mga taong gobyerno, men and women in uniform man, DFA, lahat ng ahensya ng gobyerno. Randomly, nagsisend po sila ng mga sa akin, ng mga information. So, itong itong tungkol sa PIDEA, so, nung sinend sa akin, binerify ko pa po yan. Sa dami kong puting ahas, binerify ko yan kasi baka masunog ako eh. Baka mamaya ilabas natin, gawa-gawa lang pala. So, every time na mag-expose po tayo ng mga impormasyon dito, mini-make sure natin na totoo. Kasi baka mamaya si Lisa lang ang may patibong para mapahiya ako. So, yes, randomly, yung mga taong ito na hindi ko naman kakilala. Hindi ko sila kakilala, but ako, based sa aking research at pagtanong-tanong na din sa ibang mga tao, kino-confirm natin. Kaya bago ko po nilalabas yung mga dokumentong ito, I know for a fact na ito ay hindi AI generated. Ito ay totoong may dokumento. And true enough, kaninang madaling araw dito sa Amerika, ay naibigay na nga sa akin itong letter po na kung saan yung agent ng PIDEA ay pinatutuhanan niya na there was indeed what do you call that? Pre-operation. Pre-op, no. Yeah, tama. No, not pre-op. What do you call that? Yung operation na naudlot. Okay? Yung naudlot at pinatutuhanan niya sa kanyang letter na mayroon talagang dapat na raid doon sa bahay ni Maricel Soriano. Papangalanan na po natin siya kasi sabi ko nga, hindi natin pwedeng hindi pangalanan. Gusto ko sana siyang i-cover. Pero sa ngalan ng katotohanan ng taong bayan, the reason why pinangalanan ko si Maricel, kasi nakalagay naman sa dokumento, kasi na-match ko yung address niya noong 2011 na kung saan inilabas po yun ng TV Patrol, yung 46C sa Rockway, dun sa condominium na yon. May 2011 balita ng TV Patrol pa yun kung saan mayroong issue si Maricel Soriano sa kanyang mga kasambahay at na-flash yung address niya doon. So, nag-match po dito sa information ng ilalabas ko from PIDEA. So, mga kababayan, hindi yun AI generated. And also, nagsalita na nga din po itong si agent na totoo na mayroong raid dapat. Kaso lang, pinigil. Okay? Pinigil yung operation na yon. So, doon, di ba, remember, pinost po yan ng Daily Tribune. Pero, binura nila dahil sinindak sila ng gobyerno through si Sir Chavez. Alam ko yun kasi marami din tayo mga puting ahas dyan sa loob. So, tinakot nila, pinatake down. So, sinusuppress na tayo. Eh, hindi naman AI generated yun. And now, malinaw na nagsalita na itong agent na ito at willing pa siyang tumistigo sa Kongreso o Senado. So, I think, sabi ko nga sa mga kababayan ko, kailangan yung magdesisyon kung manatili ba ang isang polboronic o isang presidenteng wala sa tamang kaitinuan at hindi nagpapatakbo sa ating bayan kung yung asawa niyang isa ring dangag. Kung maalala natin, nung nabanggit sa rally, actually doon lang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sino yung sinabihan. Di ba sabi mo nga, doon ka na parang na-discourage ka noon or nabigla ka noon nung unang sinabi ni Pangulong Duterte, yet walang pangalan. No, parang gumagamit ayaw niya ng drug addict. Tapos nung sa first rally ata,
doon sa Davao, binanggit na kung sino itong addict na leader na ito. And after nun, nag-overtime ata yung PIDEA, umaga pa lang, as in Sunday yun eh. Pinag-overtime, naglabas agad sila ng statement na wala sa kanilang listahan sa, kumbaga, drug watch list. Watch list kasi itong nabanggit yata ni dati Pangulong Duterte, dininay ito ng PIDEA. At nung naglabas ka, nung unang 2 dokumento, dininay agad din ng PIDEA. Pero yung mga mapanuri mga netizen, iba pang mga kritik, ang sabi naman nila na reliable ito considering naglabas ka rin ng video ng CCTV mismo ng PIDEA patungkol doon sa akusasyon na nanakit ang hepe ng PIDEA. So kumbaga kung nakakuha ka ng ganong information, hindi rin pwedeng maisantabi na makakuha ka rin ng information dyan sa PIDEA dito nga sa dokumento nyo, Maharlika. Yes, legit po ang video na inilabas ko na kung saan si PIDEA Chief Lazo ay ng abuso ng isang agent, isang abogado dyan sa PIDEA mismo. Imagine niyo, chief ng PIDEA na dapat maging role model o dapat mag-lead siya by example. Pero siya pa ang nanggigipit ng didibdib ng kaniyang mga empleyado. So, imagine nyo mga kababayan, abogado na ito. Kitang-kita nyo sa video. Yung video po yan, galing din yan sa mga nasa gobyerno na kung saan, sabi ko nga, sukang-suka na dito sa pamumuno ni Lazo at sa pamumuno ni Bangag dahil magkakasabwat sila. Hindi pa ba malinaw sa taong bayan na yung 5-minute video na yon ay pang-aabuso ng mga taong nasa gobyerno? At dapat nga yung mga ganong klaseng video, hindi na pinapatagal. Kung matino si Marcos Jr., dapat tinatanggal niya na kaagad si Lazo dahil kitang-kita ng taong bayan. At kitang-kita rin yan ng kanyang mga empleyado, dyan sa loob ng PIDEA. Kaya nga po yan nakakarating sa akin kasi ayaw silang pakinggan ng gobyernong ito. And these people, they are lawyers. Matatayog ang mga narating sa buhay. Ayaw pakinggan ng gobyernong ito. Kaya ang last resort nila, ibigay kay Maharlika para ipakita sa taong bayan. Kasi hindi sila pinapakinggan. Pati presidente hindi sila pinakikinggan. Sino kakampi ng bayan? So ito po'y malinaw. Hindi naman AI generated yung video na yun. Di ba? And doon sa document na ipinangita natin, marami ng mga magagaling ekspertong nagpaliwanag doon na legit yun. At again, dito nga sa letter recently ng agent na kung saan siya ang pumirma, okay, nitong dokumentong ito, patunay na legit ang ating dokumento. At by the way, kahapon dyan sa Pilipinas, ay pinirmahan na po ito. Hawak ko, hindi ko lang pwede sa ngayon ipakita yung papel na kung saan pinirmahan po ito ng PIDEA, April 7 pala. April 7 ay na-receive ng PIDEA yung copy nitong letter ni agent. And also, na-receive na rin po ito ng Senate. So, dapat magsalita sila. Hindi sila pwedeng tumahimik at hindi sila pwedeng ibaliwala ito. Dahil ito'y malaking usapin ng 115 million Filipinos na umasa na meron tayong presidenteng hindi bangag, hindi contaminated ng pulburon. Paano mo papatakbuhin ang gobyerno kung ang presidente mo ay isang addictus benedictus, yun nga yung term ko. Paano ka magsasabi na lalabanan natin ang pulburon? Di ba? Paano niya ipagpapatuloy yung laban ni Pangulong Duterte kung siya pala mismo ay gumagamit nito at promotor? Kaya naman, no wonder, during first SONA and second SONA, hindi po niya nabanggit ang usapin tungkol sa pulburon.